Excited itong si Lailani na sa wakas makita niya si Sir Dado, pero hindi nito alam na ayaw siya makita ni Dado. Kaya kahit hirap na hirap itong si Dado sa sakit niyang Parkinson's disease, ay pilit kinuha ang larawan ni Princess nang maliit pa ito na kagagaling lamang sa city jail. At dinala ni Dado ang larawan ni Princess sa loob ng kwarto dahil natatakot na makilala ni Lailani ang larawan ni Princess ng bata pa, na siya ang dating princess sa loob ng kulungan. Nang pinuntahan ni Princess ang kanyang ama ay nakiusap ito sa kay Princess na hindi niya mahaharap itong si Lailani, habang si Lailani naman ay halos hindi makapaniwala na nagkaroon pa ng anak si Dado at Lope, na ang pagkaalam ay iniwanan ito si Sir Dado noon ni Lope. At sa pag-uusap ng dalawa, Princess at Lailani, ay nakiusap ito si Lailani kung pwede makausap nito ang kanyang anak na si Xavier at tutulungan siya ni Princess. Pero dahil alam ni Princess kung ano ang nangyari dito sa kay Xavier, ay napilitan namang ipagtapat ang katotohanan na nakakulong itong si Xavier at nahulihan ng maraming marijuana. At kahit sinasabi ni Xavier na pag-aari ito ni Justin, ay hindi pa rin ito makalaya hanggat hindi pa lumalabas itong si Justin at aaminin ang katotohanan. Agad dinala ni Princess si Lailani sa kulungan para bisitahin ang anak, pero galit na galit itong si Xavier sa ina at tinawag ang nakabantay na pulis para paalisin ang ina na para sa kanya ay patay na. At galit rin si Xavier kay Princess na lagi lamang dala ay pangingialam at kamalasan sa kanyang buhay. Pagkaalis ni Lailani ay binalikan ni Princess si Xavier at pinagsabihan na masama nitong pag-uugali. Hindi lamang sa ina, kundi pati na rin sa kapwa preso. At tama nga si Princess dahil isang araw na hindi pa kumakain si Xavier ay inalok siya nito ng mga pagkain ng kanyang kakusa. Pero napakatalas ng dila nito sa mga nakakulong. Isang paalaala naman ang binitawan ng ninong ni Princess na pinagpasensyahan lamang nila ito si Xavier dahil lamang kaibigan siya umano ng inaanak niya, pero hindi lahat ng tao sa loob ng kulungan ay uunawain siya at pagpasensyahan. Samantala naging okay ang business transaction nila ni Divina at Raymond sa mga Hapones, pero mukhang sinabutahin ni Divina si Charlene. Isa na rito ang regalo at ang pangalawa ay ang pagsuot umano ng kimona. Isang paalala naman ang sinabi ni Mimi na maging mapagmatyag si Charlene at mukha ang unti-unti ni Divina na kinukuha ang meron dito sa kay ate niya Charlene, umpisa sa opisina at sa kay Levi. Hindi lang masabi ni Mimi na pati si Raymond ay mukhang balak kukunin rin ni Divina dito sa kanyang ate. Dahil kanina lamang ay panay ang yakap ni Divina dito sa kay Raymond. Kung hindi nga lamang hinarangan ni Charlene itong si Divina ay i-score na naman sa isa pang yakap dito sa kanyang asawa. Mahahalata kaya ni Charlene kung ano talaga ang target na kukunin ni Divina dito sa kanilang kumpanya, na ito'y walang iba, si Levi, ang tunay na anak ni Divina, at ang kanyang asawa na si Raymond ay aagawin rin ni Divina sa kanya. Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Prinsesa ng City Jail.